Hey! Good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mamamayang Pilipino, lalo tigit sa aking mga kahanay sa 99.9% mga itsapwerang Pilipino. Bagaman mga soberano din naman kami, ano po? Pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Jure, Dr. Sixto Pilates Lagare po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Kandidatong de juror advocate, tahasan ko pong sasabihin sa inyo, pangungurakot laman ng isip. Ano po? O, nawala tuloy yung ating konsentrate mo na. Baka hindi nyo po masyadong naulinigan. Kandidatong di juror advocate, ayaw maghain ng panukalang amenda sa Bill of Rights, karapatan ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino sa hukuman trial by jury. Abay, tahasan ko pong sasabihin sa inyo, ang mga kandidatong ganyan, walang laman ang isipan kundi puro pangungurakot lamang. Ano po? Now ngayon, reality check po tayo. Fact check. No, ha? Ang pag-aresto ng ICC kay Karma Digong ay resibo. Resibo po ng na ang umiiral sa ating bayan ay kabuktutang hukuman ng mga abusado, mga traidor, mga kawatan at mamamatay tao. Sa buong pamahalaan po yan, hindi lamang po kung sino presidente, pero lalo na siyempre kung meron silang imprimatur mula sa presidente. Yung mga mayor na naghari-harian sa kanilang bayan, gobernador, no ha, mga miyembro ng political dynasty, pag may imprimatur, ibig sabihin po sila po ay kasali doon sa national, pinakamalupit yan ha, pinakamalupit yung national political dynasty ng super majority. O, yan po, tahasan ko sinasabi na po. Ngayon, ulitin ko, resibo ang paghuli ng ICC kay Duterte na ang atin pong hukuman ay trial by palakasan ng mga traidor, kawatan, abusado, mamamatay tao sa buong pamahalaan. Po. Kaya dapat lang, ang pangunahin pong isyu, dapat na pinagbabalitaktakan ng mga kandidato ay kung paano tayo magkaroon ng hukumang patas sa Pinas. Di po ba? Tama. Pero ano po nangyayari? Ngunit
Datapwat subalit, abay, nakakabingi po ang katahimikan ng mga kandidato sa isyo ng pagkakaroon ng patas na hukuman para mga traidor at kawatan agarang himas-rihas. No? Sa buong pamahalaan po yun. No po? Himas-rihas kaagad po yung mga yun. Pero, tahimik po sila. Tahimik po sila. Ang inaasahan din po dapat natin na maglalapag ng ganitong mga isyo pang nasyonal. Komulik Kotong. Tahimik din. Sa isyo na itong Komulik Kotong. Wala, nihay-nihoy, wala tayong narinig sa kanila. Ha? Dapat magbungkahay man lang ang Komulik. Ha? O kaya talaga igiit niya yung kanyang mandato. Ang mandato niya kasi bigyan ng libreng espasyo sa mga payagan, dyaryo, ere, libreng airtime sa mga radyo-telebisyon ng mga kandidato. Ano po? At maglabas sila ng bulletin para ipakilala ang mga kandidato. So ito po ang dapat kahit na pabalat bunga lang, imumungkahin niya lang mga kandidato, ha? Napakamahalagang issue ito. Ito dapat yung pagdebatihan kung ano ang solusyon na naiisip ninyo. Hindi po ba? Hindi ba? Pero wala tahimik sila lahat tahimik sila lahat, pambirang pati. So, di ba kaya tayo nagkaroon ng halalan para sa makamtan ng pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. At ang akin pong hindi inihiling na lamungkahi para sa bansa ang jury justice system. Alam niyo bakit? Pag may jury justice system po tayo dito, kahit huwag na tayong bumalik sa ICC. Sa ICC, apat na mga karumal-dumal na krimen na kanilang puder Di ba? Ang pwede nang pakialaman, genocide, war crimes, crimes against humanity, blah. No? Pero, korupsyon wala Hindi po nila sakop ang korupsyon. Ayan po ang rampant, talamak dito sa ating bayan. Pero kung may jury justice system po tayo, pati korupsyon, hagip sa pool ang mga salot na kurakot. Agarang himas-rehas po sila. Anyway, juror morning na lang muna riyan sa ating pong mga partners in nation building. Si Judge Retired Norman Pamintuan, Chairman Brigadier General Renato P. Miranda, Colonel Gringo Hunasan, kumasa sa ating #juror advocate challenge. Si Colonel Kirubin na kumasa din sa ating pong #juror advocate challenge. Si Congressman Flor Fulay, Baguio. Diyan po sa 2nd District o Paranaque, kung di ako nagkakamali. At shout out siyempre sa ating pong mga chapter president sa Philippine Trial by Jury Movement nationwide, worldwide. Humigit kumulang, umahigit na 200 chapters po ito. Medyo natutulog-tulog lang muna. At yan ay mabubuhayan kapag ang juror advocate po natin ay naisalya na. Kumakandidato na at hindi na nababardagol, hindi na nasasalaula ng Komulik Kotong. So, muli po paghahambingin po natin itong due process of law doon po sa ICC at dito naman sa ating ICC kung saan mayroong hukuman patas para sa lahat kumpara dito po sa ating PH injustice system. Kasi magtataka ka Tataka ka kung saan nanggagaling ang hugot ng mga DDS na bring him back. Bring him back. Saan sila humuhugot? Okay. Pag ambingin po natin ang ICC kung saan may hukuman patas at ang ating PH injustice system na para lang sa mga traidor at kawatan. Palakasan, siyempre, kung sino nakaupo sa Malacanang, siya ang pwede magdikta kung ano ang desisyon na dapat ilapag ng mga hukuman. So, due process of law. Unang-una, ang sinasabi nila wala daw due process of law doon sa pag-aresto kay Digong.
Karmadigong. Mali po yun eh. Hindi lang mali. Maling-mali. Bakit o kanyo? Una, 2016 pa lang may tumakbo na ng mga biktima mula Davao doon po sa ICC. Opo, 2016 pa lang. Ngayon, lalong tumindi ang patayan nung naging Pangulo na si Digong. Okay? So, noon pa 2016, pinararating na kay Digong yung impormasyon. Noon na may sinasakdal ka rito, ganito, ganon, pwede ba makuha panig mo? Alright? Hindi siya sumasagot. Dini-deadman niya lang. Naging presidente na siya. Imbis na sagutin niya ang ICC, kumalas siya sa the Rome Statute na unconstitutional. No po? Kasi hindi, undemocratic po yun eh. Therefore, unconstitutional. Kasi democratic state po ang Pilipinas. No po? Siya na mag-isa. Hari lamang po o diktador lamang po o may ganong kapangyarihan. Ikaw lang mag-isa magdidesisyon para sa aming more than 100, ilan na ba tayo? 16 million Filipinos. Ano kahilo? So, binigyan po siya ng due process doon. Como hindi siya nga sumasagot, maging siya presidente na, akala niya pabor sa kanya. Hindi po. Kasi pag hindi mo sinagot ang akusasyon sa'yo, ang madidinig lang, yung panig lang ng nag-aakusa. Hindi mo may pagtatanggol ang sarili mo. Pero paano niya na pagtatanggol ang sarili niya? Wala naman siya maaaring gamitin bala para pagtanggol ang kaungasan niya. Di po ba? And so, ito na ngayon. Nagkaroon na ng determination of probable cause ang ICC prosecutor. For all intents and purposes, meron na pong sakdal. Indicted na si Karmadigong. No? Sinasabi na ngayon, wala pang kaso kasi may confirmation pa. Hindi. Yung confirmation, isa pa pong layer yon para proteksyonan si Digong. Actually, si Digong may matindi protection dito. Pero mo, indicted na siya ng ICC prosecutor. Pero, yung mga nakalap na ebidensya, testimonya ng prosecutor, kailangan niya pa ilapag sa pre-trial chamber. Yung tatlong huwes na magdidetermina kung alin doon sa mga akusasyon niya, sa mga ebidensya, mga testimonya niya, ang legal na papayagang ipasok sa trial. Ano po ba? At yung panahon po para i-determina ang mga bagay-bagay na ganyan ay simula po 7 araw matapos yung first pre-trial, no? Kung saan binasahan ng mga akusasyon laban sa kanya si Digong at kung saan binanggit sa kanya kung ano ang kanyang karapatan, mga karapatan. Pero mo karapatan niya, bukod pa doon sa libre na internet, laptop, no, first class, parang first class hotel ang kanyang akomodasyon, no, libre mga pagkain, libre lahat po yun, no? At di totoo yun na wala siyang tsinelas, mga palutang lamang pang uto, pang goyo lamang po yan ng mga didi shit, Pati ngayon winter clothes, binigyan niya siya antimano, no, At kung gugustuhin niya, pwede siya mag-avail ng libreng abogado. Ang halaga ay 40,000 euros a month. Ganun po katindi ang kanyang mga pribileyo. Walang due process of law, pambira naman itong mga diba? Ngayon, na-determina na nulit ko lang, ng prosecutor na may probable cause. Pero muli, kukumpirmahin pa ng pre-trial chamber. 3 huwis po ang magbabalitaktakan. At ang panahon para yan ay may sa katuparan ay 7 araw simula noong nag-pre-trial. Binigyan ng 7 araw ang prosecutor na ilapag yung kanyang mga ebidensya at testimonya laban kay Karmadigong. Pag nakuha na yun ng Karmadigong na kampo, siyempre pag-aralan po nila at kukontrahin nila, iaapilan nila yung sa tingin nila ay hindi karapat-dapat na mapasama doon. Cheers, karapat-dapat!
Kasama na yung pong kanyang petisyon o apela, no ha, na illegal, kinidnap siya. Of course, alam naman natin para-paro, lumabas na nga yung mga sa mga balita, no ha, na walang katuturan. Kahit na ihain pa nila yun doon, hindi din naman yan pagbibigyan. Ano po? So, eto na ngayon. Sa confirmation, pagka nakumpirma, halimbawa, kung alin doon yung mga charges na po pwedeng legal na litisin, ano ha, at ito pa, isang maganda pa rito, kagandahan, kainaman, yung prosecutor mismo obligado na ilapag maging yung nakalat niyang ebidensya, pabor naman kay Karmadigong. Di ba? Kasi hodang siya ay maabsuelto. O hindi na itutuloy yung kaso kasi may nagdudumilat ang katotohanan na siya ay walang kasalanan. Ngayon, dito na tayo sa paglilitis. Alam niyo pong paglilitis ito, ang bilis eh. Araw-araw, biro mo sa loob ng 3 linggo, araw-araw na ginawa ng Diyos. Straight, 3 linggo. Pagkatapos niya, pahinga ng 1 linggo. Na naman, 3 linggo uli, straight. Araw-araw na pagdinig. Ano po? So, lahat ng pabor para mapabilis yung paglilitis nandoon, no? Sa hukumang patas ng ICC. So, malabo niyo sabihin na hindi po pandemokrasya ang hukuman ng ICC. Pagkatapos, pag siya ay nahusgahan guilty, kung guilty, ay pwede pa rin po siyang umapila doon din sa ICC. Ano po? At yung ICC, panigurado po yan, wala pong kinikilingan yan, walang tinitingnan yan, walang tinititigan. Wala naman silang dahilan, hindi naman kilala. Hindi po ba? Hindi po yan katulad ng hukuman trial by palakasan na meron tayo sa bansa. Ano po? At, kaya mapapabilis yan dahil may kung tawagin, judicial notice. Yung pong mga lumabas sa Quadcom hearing, judicial notice na po ang maglalaro doon. Na ang ibig sabihin, hindi na kailangan patunayan uli ng prosecutor na ito ay naganap sapagkat yung pong Quadcom ay isa pong public na paglilitis. Kumbaga, pampubliko po yun. So, matter of public knowledge. So, i-adapt na lamang po nila yon. Although, may karapatan pa rin si Digong, na pasubalian yun. Maghain ng controvertible evidence. Diba? Controvertible. Pangontra. Halimbawa, kunin niya abogado na i-suggest. Kunin niya abogado si Sal Panelo. Sapagkat ang galing ng mangguyot mang utoy. Isa lang sasabihin niya alam niyo naman ang Pangulo, Bisaya, yan sa mga Bisaya, mga hyperbole, wala yan. Nagbibiro lang siya, joke only. Diba? At siyempre, kailan panindigan ni Digong na siya po ay nag-joke lang, ano po. O kaya gusto niya, ipresenta niya yung kanyang, ang kanyang ebidensya, ano ba yon yung na meron siyang narcissistic personality disorder, sakit sa pag-iisip at baka mabsuelto din siya doon. Pwede niya rin gamitin yon, no po. So, kung ganun katindi, ganun kapatas, at kaganda akomodasyon sa ICC, bakit itong mga kakampi niya ba talaga itong sina Harry Roque, lahat ng ngumangawa o kalaban? O baka hindi lang talaga na naintindihan kung gaano kapatas na hukuman ng ICC. Diba? Or maaring naisip din kasi nila na although hindi patas ang hukuman dito, injustice system nga meron sa PH, pero pwede pa rin nilang gamitin. Yan kung papayagan sila ni Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos lang, ang merong kakayahan para manduhan ang hudikatura.
atin yan. Huwag nyong dikdikin yan. So, ano ba po pwede nang gawin? Siyempre, ideally, ipapasok na sa kulungan si Digong pagka na-extradite. O, naibalik dito. O, so, mamili sila sa Manila City Jail, Quezon City Jail, sa Bikutan, o doon sa Davao Penal Colony, no ha? Pwede nilang igiit sa Supreme Court ang gano'n, no ha? Kung papayagan sila o hindi, malamang papayagan sila. O kaya igiit na hospital arrest. Doon sa ICC, hindi pa pwede hospital arrest kasi meron sila hospital wing doon. May sariling hospital. Pag ikaw ay nakakulong doon at kailangan mo ng medical attention, dadalhin ko doon sa hospital wing ng kanilang kulungan. May mga doktor doon at ang iyong kalusugan ay talaga namang kainaman na binabantayan, minamatyagan at ginagawa ng karampatang lunas. So walang problema doon. Pagdating naman dito, kumusta? So, maaring igit nila yung hospital arrest at maaring payagan sila ng hukuman trial by palakasan, no ha? At ma-hospital arrest niya si Digong and then patulugin yung kaso ng ilang dekada. Tigok na si Digong, buhay po yung kaso. Ang kalakaran dito sa atin Diba? Sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. Only above the law. Yung mga no limit tanghiri. Siyempre, ang mga Marcos naman, may kahit pa paano may utang na loob pa kay Digong yan Diba? Pinalibingan ka ng tatay sa libingan ng mga bayani. In effect, palagay ko, yun ang isa sa mga susi para mabuksan nila ang kadiyero ng mga frozen delight assets nila. So maaaring kuha na nila yung kwarta, pinanalo pa sila sa mga katakot-takot nilang kaso na dati-rati ay inusgahan na, natalo sila. Pero pagdating ng, lalo na sa panahon ni Digong, marami po silang kaso laban sa mga Marcoses at sa mga Crones na absuelto. Pambira. Ngunit, tandaan po natin, hindi po matutuldukan ang kalunos-lunos po nating kalagayan sa dahilang si Digong nga ay nasa ICC na nililitis. Hindi po matutuldukan. Anak ng merry-go-round, paulit-ulit na mangyayari po ang ganyan habang ang ating pong hukuman ay trial by palakasan ng mga traidor, abusado, kawatan, mamamatay tao sa pamahalaan. Paulit-ulit po yan. So, meron dapat tayong gawin. Ano naman po ang ating dapat na gawin? Simpleng-simple lamang po. Kailangan po nating itulak. Itulak ang pagpairal ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Kung kaya, dito sa darating na halalan po, hamunin natin ito pong mga humihirit na ating sagradong boto dahil gustong-gusto na nilang paglingkuran tayo. May mga panukalang batas po silang inihain at mga kabutihang gustong ang mga ninanais para sa atin. Teka muna. Sambagay ang tiyak po. Wala pong napakaganda, napakagaling na batas, ang uubra paglalanding sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan.
So kahit gaano pa kagandang mga batas tungkol sa edukasyon, tungkol sa livelihood, tungkol sa kabuhayan, pagpaunlad ng ating, wala pong kwenta yun. Sloganeering lamang po yun, pang-uuto at pangguguyo. Ang nais natin po na marinig sa kanila, no ha, ay ang kahandang maghain ng amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan natin sa hukuman trial by jury. First things first, justice change. No? Sapagkat aanin mo yung magagandang batas, ang ayuda po, AIX, AKAP, 4-piece, napakagagandang batas po niyan. No, ha? Pero, hindi naman po talaga mga benepisyaryo ang pinupunta ng kwarta. Bulsa ng mga traidor at kawatan po ang tinutunguhan ng malalaking pondo. Maganda din po sinasabi nila mga infrastructure projects na kapaki-pakinabang para sa bayan. Pero, mag-ilang porsyento ba ang napupunta sa bulsa ng mga traidor at kawatan sa bawat project? No? Abay, umaabot po ng 60 hanggang 70%. Konti lang natitira sa project, kaya ang gagawin naman ng kontraktor, titipirin po ang materialis. Kaya nakita nyo nangyari sa Isabela, sa tulay doon, bumagsak. Bumagsak. Providential din po yun. Katulad ng pagkahuli ng ICC kay Duterte, providential din po ito. Nais talagang imulat ng Panginoon sa nagdudumilat na katotohanan na ang tunay nating kalaban talaga ay itong mga salot na kurakot sa buong gobyerno, sa buong pamahalaan, at ang ginagamit nilang pananggalang, kalasag at tabak ay ang hukumang trial by palakasan nilang mga traidor at kawatan. So, higit natin, ito naman po hukuman, ang beauty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, na atin din pong kalasag at tabak laban sa mga salot na kurakot, mga kawatan na traidor sa pamahalaan. So, ang akin naman po sa ngayon, may babalita sa inyo ang kumasa na sa ating pong hashtag Be a Juror Candidate Challenge. Ay si Colonel Gringo Honasan, si Colonel Ariel Kirbin, no? Sa pagka-senador, ano po. So, lahat po ng kandidato ikayatin natin, hamunin po natin kung talagang tunay kang patriotiko, maging juror advocate candidate kayo. Ayaw nila, di wag natin iboto. Kung dalawa lang ang kumakasa, di dalawa lang natin iboboto. Pero bantayan din po natin ang kumulikotong. Ano po? Igiit natin na kanilang ikasa ang random manual audit alinsunod sa batas sa mismong araw ng halalan, sa mismong mga presinto gagawin yung random manual audit. Kasi mga ungas dito, mga kumulikotong, ini-schedule nila 2 weeks after, 3 weeks after, months after, at sila lang naroon. Sa kung saan, Diamond Hotel, gumagastos pang mga ungas. Palibasa may kupit sila ron. At lahat ng atin doon, papipirmahin pa nila ng non-disclosure, blah, blah, blah. Kung ano man makita mo anomalya rito, leave it here. Diba? Hear no evil, see no evil. Dahil kami ang evil. Ang birang patiso. Ba tayo? So yan po, kailangan po magkaisa tayo sa pagsusulong nito pong juror advocacy. Juror People Power Revolution. Ito po ang salbasyon ng ating nasyon. Ang nasyon ng 99.9% mga itsapuwerang Pilipino. Paghandaan na rin po natin ang halalan 2028. Hari nawa, tayo po ay makapagluklok ng mga juror advocates candidate mula po sa hanay nating 99.9% itsapuwerang Pilipino. Hindi po, wala pong kaugnayan dito sa pera, ano po. Sagradong boto po natin sa damakmak
ang labanan naman talaga sa halalan, padamihan ng sagradong boto. Hindi naman padamihan ng pera eh. Ginagawa lang pera-pera ito ng mga kawatan at traidor para silang lamang. Di ba? Ball game nila yung ganong pera-perang pamumulitika eh. Di po ba? Ariglado. So yan pong avatar na ginawa ko. Pwede nyo po ito i-download. O kaya i-attach ko dito sa share ko na itong video na ito, itong episode na ito, no, para pwede nyo i-download at palitan nyo lang yung picture ng picture ninyo. Yan po ang ating katibayan at deterrent na rin sa kumulikotong na huwag nilang paglaruan ng ating sagradong boto. Mga sagradong boto. Pag nakita po nilang marami na ang mga juror advocate, abay, matatakot na po sila kasi kung hindi, abay, pwede natin silang i-citizens arrest. Di ba ba? Parin nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang. Dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines. Uy, kaya dito. Naman yan.